Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you, November 10 to 17. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana kataba na po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito para sa personal reading. This is a general reading, Kabayan Gemini. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Meron kayong travel. Maaaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. No? I'm only the guidance. Kaya kung para sa inyo to, para sa inyo to. Madami kayong energy sa mundong ito. Kaya hindi agad to basta-basta magre-resonate sa inyo. Wow, Clover. Na-snake nga lang tayo. Congrats kasi you have the Clover, no? Nandito ka sa sitwasyon, Clover, Snake, and Fish, no? Ingat kayo when it comes sa no? Baka masugatan kayo. May nakita akong masusugatan dito. Baka matusok kayo, ganyan. May mga mangyaring hindi maganda aksidente or mga biglaan na isang situation. I hope walang ma-surgery, no? Or nagpapa-surgery man siya. Ang nakita ko dito, may surgery kasi ako nakikita. And yun, may ingat kayo, baka matusok kayo, may hiwa kayo ng mga matutulis na bagay, may mga masugatan kayo, ingat kayo ha. And then, sa nakikita ko rin dito, na meron mga sitwasyon sa buhay nyo na makikibaka kayo. Kumbaga, parang susugal kayo. Ganyan, either sa love life, o kaya sa isang sitwasyon na parang hindi nagiging good sa inyo. Kaya parang may mga susugalan kayong isang bagay. Sa trabaho, kung there's a surgery, yan baka yun, di ba? Kumbaga, nandun yung parang sumusugal ka sa buhay mo, di ba? O kaya susugal ka na kung gagaling ka or hindi, di ba? Or may mga sitwasyon ako na maaaring iba sa inyo is may mga chance na may mga maganap na manalo sa isang bagay. Alam mo ba, sa gamble, or sa love life, sa trabaho. Ayan. May mga chances or hope ako na nakikita sa iyo. Either this is also the opportunity, ganyan, opportunity na maaaring kung may mga pinagdadaanan ka ngayon, na mga problema sa trabaho mo, sa relationship mo. Maaaring ang isa doon sa aspeto ng buhay mo is maaring masolusyonan. May chance siya na masolusyonan, no? Kasi okay naman si Clover. Okay naman si Clover. Kaso nagkatabi-tabi kasi si Snake sa si Fish. No? Kumbaga, nandun pa rin siya sa isang sitwasyon na ano pa rin. Parang may hamon. May mga hamon ng buhay pa rin na nakakaharapin mo. Kumbaga, pero hindi naman sinasabi na wala kang makukuhang happiness. Meron pa rin, may mga small happiness pa rin ako na nakikita sa beside you, no? And then, ingat ka rin din kasi maari ikaw is maling lang, no? Maling lang ka na mga sitwasyon ng karelasyon mo, kasama mo sa trabaho, yung mga sa paligid mo, kailangan maging mas malalo kang maging matalino kasi may pangliling lang ako nakikita. Also, there's a cheating, no? May mga seduction ako nakikita at may mga tao na hindi dapat talaga pagkatiwalaan na maaari nga susubukan ka lang nila o sinusubukan ka nila sa isang bagay, kung kakagat ka naman, di ba? Alam mo naman kung ano yung snake di ba? Ingat ka pa rin, no? When it comes din siguro sa mga iba sa inyo is when it comes to money, no? Maaring kayo is, iba sa inyo is you are stuck or may tao dito na may pagkasakim when it comes to money or when it comes sa trabaho naman, ganun din, baka hungry siya dun sa position or sa attention of ng iba, or kung this is a love, andun yung maring may tao na umaahas sa karelasyon mo, ganyan. Kumbaga nagkakaroon ng third party sa iba, ganun, no? Sa nakita ko dito. Sa pagdating kasi sa fish,
Nagbi 50-50 kasi no? Nandito kasi si Snake eh. Wait ka sa fish. Kung titignan ko si fish, parang nandito yung sitwasyon mo na, di ba yung fish niya is parang tumatalon? Parang ups and down yung pera nyo sa ngayon, no? Sa nakita ko. Or yung pamumuhay nyo ngayon. Parang ups and down. May mga sitwasyon kayo na okay, biglang magda-down, okay, biglang magda-down. Ganyan. Ang nakikita ko doon sa part na yun. Kung saan mga aspeto ng buhay mo. Parang, minsan, masaya ako, minsan, okay, minsan, may mga unclarity ako, diba? Mga ganun. May mga nakakatusok o nakakapagbigay sa'yo ng pain, no, sa nakikita ko dito. Iba siya. Tingnan natin ang energy ni Gemini. Anong energy ni Gemini this week? Please show me. Tandaan nyo ha, marami kayong, wow! Talaga? We have the water sign of Cancer and the water sign. Tingnan nga natin. Anong pwede kong malaman? We have the water element. Anong nangyari? We have the air element with Libra, and we have the Chariot, the element of Earth in Venus, no? Ano pwede ko malaman dito? We have the element of Earth in Capricorn, and anong decision? The Devil. Oh my God. Element of Earth with Capricorn, tsaka Earth with Taurus. And the Six of Swords. Gemini ko to. Oh, okay. Medyo malungkot. Okay. Ang energy mo this time is, maybe you are focusing right now sa sarili mo, no? Yung iba dito nakikita ko is mayroong tao na magbibigay sa iyo ng kasiyahan this time. Maaring merong new love or there's an offering of opportunity sa iba. Opportunity or love man ito. Ganyan. May mga bagong ako nakikita na maaring makilala mo, no? May mga offering kasi ako nakita. Maybe this is a love, sa iba is a situation na maaring may pagbabalikan ng tao sa nakaraan, no? Or malapit ito sa puso mo. Sa nakaraan. Makakaramdam ka raw ng happiness this week. Ang sinasabi dito, alam mo yung happiness na siguro is more on yourself. Ang nakita ko dito is siguro more on yourself ka dito. Pero may good news eh. May good news naman ako nakikita. Siguro may getting together. Or may mga celebration, ganyan, ng iyong close relationship, friendship, ganyan. Or may mga pan-happiness, meron naman doon na mga a little goal of happiness or achievement ikaw na makakamtan this time, this week. And also, baka may mga reunion, pupunta kang kasal, party, birthday, ganyan. May mga surprise parties or may getting together talaga ako nakikita. Either siya is community or teamwork, ano. And then, sa iba naman dito, maaring merong reunion with the family o kaya sa iba is meeting someone. Maaring may ma-meet ka sa isang party or isang handaan or related siya sa kaibigan mo na maaring may ma-meet ka na isang tao na maaring ma-attract sa'yo. Yun ang nakita ko sa iba. Or kung ikaw naman is nahado sa related ka sa maraming tao, yan, maaring isa doon, ikaw or vice versa, isa doon is
maaring may ma-attract sa'yo at mag-offer siya ng something, diba, sa'yo, sa nakita ko. And saka energy mo rin, sa iba sa inyo, energy nyo is you are more on focusing sa sarili mo. Mas more kang magko-connect sa sarili mo this time, and andito you create yourself sa pagbabago mo sa buhay mo, no, sa nakita ko dito. Pero handin pa rin yung situation na magkakaroon ka pa rin ng indecision na mga sitwasyon na maaring hindi ka pa rin makakapili, no? Halimbawa, may karelasyon ka or sa trabaho. Halimbawa lang to ha. Halimbawa, gusto ko na ng bagong trabaho. Magdadalawang isip ka pa rin daw doon. Ganyan. O kaya sa relationship, halimbawa, ganun. Gusto mo nang umalis no sa sitwasyon na natatrap ka, no? Pero, magdadalawang isip ka. Ganun na nakita. Parang you still waiting pa rin sa isang sitwasyon na maaring magkaroon ng recovery, no, doon. Ganyan. Kumbaga, hindi ka talaga, hindi ka pa makakapag-start ng new beginning sa sarili mo. Yung iba ganun na nakikita ko. Para magdadalawang isip kayo sa mga bagay-bagay nyo. This time, this week, no, sa nakita ko, maaring mas more kang matatrap sa ngayon, kung nasaan ka ngayon. Nahihirapan kang magdesisyon kasi. Kumbaga, you have a blockage, no? May blockage sa'yo. Ingat ka, no, when it comes sa mga offering of, mga toxic energy. Tandaan mo kasi we have the devil din kasi. Ingat ka, no? Baka iba dito, may nakita kasi akong tao na may ginagawang hindi maganda. Parang siya. Alam niyo na yung parang nag-a-addict. Ganyan. Yan na nakita ko Hindi naman kayo siguro. Hindi ko alam kung ikaw or may malapit sa puso mo. Ganyan. Na may ginagawa. Maaring palain ng mga alak, may addiction, o kaya meron siyang bad addiction in life. Ganyan. Temptation. Ganyan. O kaya itong tao na to is, o kaya there's a situation na sa buhay mo dito na nakokontrol ka kaya hindi ko pa nakikita. Kumbaga kasi may negative energy or there's a blockage talaga sa buhay mo na nakokontrol ka pa kaya hindi ka pa makapag-desisyon para makapag-umpisa sa sarili mo. Maybe this is your boss, karelasyon mo, magulang mo, kapatid mo, kung kasamaan mo sa trabaho, sa nakita ko dito. Kung may mga bad habit kayo, alisin nyo na rin ha. Yun na nakita ko. Maaaring makaka-receive ka ng text message from someone, sa nakita ko dito. Ano ang parating kay Gemini? Anong parating kay Gemini? The Fool, the air element in Uranus, and the Justice, and the Ace, bakit? The earth element. Teka lang, kunin ko itong electric fan ko. Itong tissue ko. Kasi naubos yung tissue ko sa mga anak ko. Tingnan natin. We have the earth element in Virgo. Bakit po We have the fire element in Leo. And the Emperor. Element of fire in Aries. And we have the Wands. Okay. The fire in Leo. Ang parating sa'yo is yung iba dito kailangan nyo magpakatatag kasi parang hindi ko alam kung maluloko kayo sa pera.
may maloloko meron kayong may maloloko sa pera or may tao dito na hindi ka papahalagahan. No, sa nakita ko dito. Kailangan nyo manindigan. Kumbaga may challenge na darating. This time sa'yo, ang nakikita ko dito, I hope hindi ka maloko sa pera or hindi ka ma-shortage sa pera or hindi ka mawala ng trabaho. Okay? Ganun nakikita ko. Ano ko nga. Pwede nyo pong magkaka-delay talaga sa'yo. Yung mga gusto mong aksyonan, yung mga gusto mong makamit na hustisya, this time, hindi mo pa siya makakamit. May mga missed chances pa siya na, kaya kailangan mo talaga dito ng clarity dito sa sitwasyon na to. Kailangan ng confident para makapag-desisyon sa bagay na to, no? Sa nakito. Kasi magkakaroon ka daw rin ng mga missed chances sa buhay mo. Halimbawa, kulang ka sa pera or wala kang trabaho, ganyan. Kumbaga, nasa sayo kasi yun eh. Diba? Bakit hindi ka maghanap ng trabaho? Diba? Pwede ka naman maghanap ng trabaho. Pwede ka naman mag-apply. Kumbaga, yung mga mali na dapat itama, hindi mo nagagawa. Ganun. Halimbawa lang yun ha. Kaya may mga missed chances doon na darating sa iyo. No? Ako nakita. Kaya ingat lang din when it comes to sa iba sa inyo sa money kasi parang ang nakikita ko dito is medyo masyado magigipit kayo sa pera. As in, magigipit na iba. Or kaya magkakaroon kayo ng problema sa trabaho nyo. O kaya sa boss nyo. O kaya sa magulang mo, ganyan. Magkakaroon kayo ng problem. Baka hindi kayo magkaintindihan, ganyan. No? Baka iba dito is ma-end of contract, nakikita ko dito. Yung iba ganun. O maaring umalis kayo sa isang sitwasyon. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Gemini. Ano dapat iwasan ni Gemini? The King of Wands, the fire element. Okay. The Fool again. The water element in Scorpio. Bakit? Finished and unfinished siya. May trouble ako nakikita sa inyo. The water in Pisces, and this is your energy. Okay. Ang dapat mo daw iwasan is yung mapanghinaan ka ng loob sa isang sitwasyon na hanggang ngayon is dala mo pa. Tsaka yung sa iba naman dito is yung sitwasyon na hindi ka na rin nagiging totoo sa sarili mo, yung alam mong may mali pero you're staying, o kaya yung mga sitwasyon na hindi ka na masaya, yung nafe-feel mo na parang hindi mo na kikita doon sa part na yun, yung fulfillment, enjoy, and happiness mo, ganyan. Iwasan mo daw yun. O kaya umiwas ka rin sa mga tao na alam mo, or situation. Umiwas ka sa mga situation or umalis ka sa isang sitwasyon, ganyan. Sa alam mo na hindi mag-work sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Ganyan. Maaring may aalisan ka, no? Or may kailangan kang alisan this time sa nakita ko dito. Yung mga sitwasyon na alam mong hindi na para sa'yo, ganyan. Or yung sa tingin mo na hindi ka na masaya, ganyan. No? You need talaga na mag-getting away with something na makakaramdam ka na ng hindi kasiyahan. Tsaka iwas ka rin daw sa ano ba to? Yung mga tao na magkakaroon ng konting away, yung mga tao na pagtataksilan ka, mga tao na imaman-manipulate ka, ganyan. Miwas ka daw do.
And then sinasabi rin dito, iwasan mo rin yung mag-thinking about the past, no? Kasi isa yun sa hindi makakapag-movement sa'yo to move forward. Yung, yung always mong naaalala yung nakaraan mo, no? Kung may mga unfinished business doon, kailangan tapusin mo na yun para makamove on ka na rin in the future. Iwasan mo daw yun. No? Kasi may mga marireminizing ka na mga nakaraang memories, ganyan. O kaya may mga maiisip ka na mga dati mo kakilala, friend, ganyan, mga anak mo, karelasyon mo, ganyan, mga friendship, mga memories in the past, ganyan. Iwasan mo na daw yun. Okay lang naman na ano, pero you need to move on. Kailangan mo rin mag-move forward. Kumbaga, hanapin mo yung situation na makapagbigay talaga sa'yo ng happiness and joy. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat Kamusta si love? Magulang, kapatid, anak, karelasyon, kasama sa trabaho, at sarili mo. Gemini in love. The fire in Leo and air in Aquarius. Ano yan? Ayan ba to? The earth in Virgo. Anong pwede ko malaman ko? Okay. When it comes to a love, eto ka, yung iba siguro sa inyo may mga iniisip kayo every night, siguro medyo kulang kayo ng tulog, when it comes to a love, maaring nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, sa nakita ko dito, ito yung maaring nag-aaway kayo, may mga agreement, maaring naiirita, no? Andun din yung situation na may nagtataas ng ego, ganyan, sa nakita ko dito. And then, may nakikita kong separation. Hindi ko alam kung sa yung separation na to. No? Hindi yung maaaring thinking of separation. Ako nakikita dito kasi hindi ko pa nakita yung movement. Thinking of separation or pagtatapos ng isang relationship. No? Kasi ang nakita ko dito, meron ditong hindi nagkasundo. Either sa relasyon mo, na matagal na kayo, maaaring may mga misunderstanding, ganyan ang nakita ko dito. May mga sitwasyon na nag-away kayo, pamilya mo, ganyan. May mga naghigpit, ganyan. Either sa pera, may mga nagkaroon din ng problema sa pera. Parang may tao dito na maaring naiinis because of sa ego niya is mataas, ganyan. Kumbaga nalalack of control siya sa iyo, no? Maaring sa'yo or sa family mo or kung saan man yan sa party mo o sa sarili mo, ganyan. Baka hindi kayo talaga nagkakaintindihan. No? There's a lack of control and cooperation kasi ako nakikita dito, no? Parang andito yung situation na sinasabi kasi nung isa na parang napapagod na ako, ganyan. Bakit kailangan kong makipagkumpetensya or something. Parang ganun, no? Parang handin ka sa sitwasyon na to na parang alam mo yung patient mo na nagtitiis ka, nagtsatsaga ka. Alam mo yun, yung tinitiis mo lang para lang kalmado at hindi mag-away-away talaga ng tuloy-tuloy, ganun. Hindi na yung hindi pagkakaintindihan nyo eh. Hindi na yun. Yung iba dito, nag-aaway kayo with comes sa mana. No? May mga mana or money something. Yung nagkakaroon kasi ako ng burden. May mga hindi na pagkakasunduan sa family man yan, sa trabaho, or in this relationship, hindi kayo nagkakasundo. As in, hindi nagkakasundo. May mga broken rules, no, ako nakikita dito. Ganun. Halimbawa, broken promises, kanyan, broken something na in-expect mo sa kanya, tapos hindi naman pala, mga ganun. Ang nakita ko dito. Handito rin yung may tao rin ako nakita na andun na rin kasi yung pag-aalangan mo no? Kung aalis ka or hindi. Kung bibitaw ka na, as in bibitaw ka na at mag-let go ka na, andun na rin yun pero nag-aalangan ka pa sa nakita ko dito, no? Napipigilan ka pa, halimbawa sa trabaho, napipigilan ka pa, o sa relasyon mo na to, napipigilan ka pa,
Ganyan, napipigilan ka pa ng sitwasyon. May nakikita ako na na I don't know why, parang may pasaway dito sa relationship na to or some part ng buhay mo to. May pasaway na tao, no? Parang immature siya, actually. Yung may natatakot din, ganyan. Maaring may nakakaramdam ng takot na kung aalis ka, ganyan, maaring ayaw niya na umalis ka or vice versa, yung nakita ko dito. May pagdududa rin actually. Hindi ko alam kung may naglolo ko ba or ano. Tingnan natin. Universe, anong advice mo kay Gemini? Patient ka naman Gemini. Mahaba nga pasensya mo Siguro lang talaga yung mga time o situation na minsan hindi talaga maiwasan yung hindi pagkakaintindihan in relationship. Lalo na kung ang isa doon is pasaway at hindi makaintindi, di ba? Or nami-misunderstanding yung bawat isa, mga ganun. No? Anak ba ba? Tingnan natin ang advice ni Universe. Chariot again, May sinasabi sa'yo. Water element in Cancer. Tingnan natin, advice po. The Devil again. My goodness, the Earth in element in energy. Tingnan natin. Bakit po? Earth in Capricorn. Anong mangyayari dito? Si Aries. Fire element in Aries. Anong mangyayari dito? If ever. Oh, good. Okay. Ang advice niya sa'yo, sabi niya, advice sa'yo universe is you need to give effort and move forward, no? At mag-look ka na sa future mo. Isipin mo naman ngayon yung sarili mo, umalis ka sa isang sitwasyon na makakapag-down sa'yo, kumbaga. No, huwag kang magkaroon ng doubt. Huwag kang maghintay kasi walang mangyayari. No? Kasi iba dito, nagkakaroon kayo ng doubt. No, you don't know how to proceed pa kasi sa ngayon. Ang nakita ko dito, maybe you are preparing for something or may mga gusto pang ma-discover more, ganyan, no? O kaya iba dito is hindi rin maka-decide na if mag-i-stay sila or mag-go na sila, ganyan. Yung hindi yung sitwasyon na mo na to personal power mo na to. Kasi nagdadalawang isip ka talaga, no? Pero the advice is you need to give effort, take it action. Kailangan mo dito ng movement at kailangan mo ng tapang or katatagan to move forward. Why? Sabi ko, di ba, anong mangyayari if ever? Sabi niya ganun. We have the sun. Makikita mo yung sarili mo. You will be success and happy. Makakaramdam ka ng freedom. Syempre, di ba? Kung toxic naman yung situation mo ngayon, di ba? Makakaramdam ka nga ng freedom. Pero the sun is a very happiest card in tarot kasi handito yung when it comes dito is more on increase to money. Overall kasi ito no? Andun na yun. Sa ngayon kasi you have a deep one, ganyan, may mga battle ka na sinusuo, mga problema, parang may mga pain ako nakikita sa iyo. Kaya ang nakita ko sa inyo, sa iba sa inyo is you are stuck sa isang sitwasyon na hindi kayo nagiging masaya kasi parang naghihintay lang kayo. May mga plano ako nakikita, pero when it comes to movement, hindi ko nakikita yung movement kasi may pagdadalawang isip ako nakikita sa iba. Kaya this is the time na rin na kailangan mo ng transformation and cut off mo na yung mga bagay na nakapagpapatrap sa'yo, no? Ganyan. Para makapag-change ka to your best version din. No, kailangan din siguro dito, iba dito is good communication, kailangan more on communication or kasi there's a misunderstanding, di ba? If ever kung saan man parte ng buhay mo ito, boss mo man yan, karelasyon mo man yan, dati mong kung sino man siya, anak mo man yan, or kasama mo sa trabaho, di ba? Yan, kailangan talaga dito is talagang communication. No? Kailangan dito ng strength. Kailangan mong malaman yung totoong katotohanan. Kasi ang nakita ko nga sa'yo, alam mo na naman. May mga alam ka na rin na sitwasyon. Siguro kaya lang, you're still waiting pa rin na makasakali. Di ba? May mga ganun kasi tayo minsan And, kumbaga na you posing for a while for something. Arigato namaste, God bless.